Eto mga kababayan, pag-usapan po natin itong si Atty. Larry Gadon at saka si Panelo. Kasi mga kababayan, sabi ni Panelo, hindi raw talaga mananalo si Marcos, si Pangulong Bongbong Marcos, kung hindi dahil kay Sara. Ang sagot naman dito ni Atty. Larry Gadon, isa kang ilusyonado. Ilusyonado ka dahil kung totoosin nga yung 32 million na boto ni BP Sara ay kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi raw siya iboboto mga kababayan. Tama. Tumpak ang sinabi ni Atty. Larry Gadon dito mga kababayan. Dahil paulit-ulit ko po sinasabi dito mga kababayan sa inyo, yung 32 million ni Vice President Sara Duterte, 31 million kay Pangulong Bongbong Marcos. Kapag binawasan po yan ng 31 million, natural, ang buboto kay Pangulong Bongbong Marcos, yan din ang buboto kay BP Sara. So ibig sabihin, 31 million ang kay Pangulong Bongbong Marcos at 32 naman kay BP Sara. Ibig sabihin, 1 million lang kay BP Sara, botante. At napatunayan naman po yan mga babayan sa mga rally nila at wala po talagang tao. Dumami lang sila at pinagmalaki nila yung INC rally mga kababayan. Kasi nga po, INC yun. Naghakot sila. Para sa karagdagan mga kababayan, para sa karagdagan na balita, pakinggan natin itong si Atty. Larry Gadon. Hindi na siya ngayon attorney kasi natanggal na siya sa pagka-abogado. Pero para sa akin, attorney pa rin siya mga kababayan. Pakinggan natin. Kasi mga kababayan, ang tigas na mukha ni Sal Panelo. Sal Panelo. Ang tigas ng mukha mo kung kailan ka tumanda. Saka pa ang tigas ng mukha mo. Pinagyayabang nyo palagi yung mga botante ninyo. Magkakaalaman yan sa 2025. Nakakatawa ang sinasabi ni Atty. Sal Panelo na kaya daw ini-impeach si Sara ay dahil para mapigilan ang pagtakbo nito sa 2028. Nako, napaka lakas naman ng kanilang ilusyon. Walang boto ang mga Duterte at the most 5 million. Si Sal Panelo nga, kasama niya sa mga billboards, mga higanteng billboard, mga poster, mga advertisement sa radyo, sa TV. At sinasabi na Sal Panelo, panalo. Pero anong boto nakuha niya? Nandyan siya sa kulaylat na sa top 30. Wala siya doon sa top 20. Makikita mo doon na walang boto ang Duterte, konting-konti lang. Kaya lang nanalo si former President Rodrigo Duterte noong 2016 ay dahil sinuportahan siya ng mga Marcos loyalist. Dahil no choice. Alam ka nang iboto si Mar Rojas o kaya si Binay na parehong dilaw. Kaya binoto na lang si Duterte dahil nangako siya na ipapalibing niya ang the late President Marcos Sr. doon sa libingan ng mga bayani. Kaya yung mga Marcos loyalist bumoto sa kanya. Kaya hindi pwedeng sabihin na maraming boto si Sara. At the most 4 million to 5 million lamang ang makukuha niyang boto. Noong 2021, nagpa-survey ang Malacanang kung sino ang malalakas sa kandidato. Pang-apat yan, at si ito Sara. ay pinasurvey nila, internal survey sa mga congressman. At ang lumabas doon, number 1 si BBM, number 2 si Leni, number 3 si Isko, number 4 lang si Sara. Kaya nga siya hindi tumakbo. Kaya lang siya napilitang tumakbo na Vice President dahil kung kay BBM ay siya ay mananalo. Pero walang boto ang Duterte at the most 5 million ang makukuha nila. Kaya hindi dahilan niyang eleksyon sa 2028 para i-impeach si Sara dahil hindi naman siya mananalo. Yun yung mga maisog rally nila. Yung mga maisog rally, wala pang 300 ang nagpupunta at ang karamihan pa doon ay mga paid vloggers at yung mga tauhan nila. Kaya hindi mo masasabi na meron silang mga tao na mga botante na milyon-milyon para sapat na makapagboto o makapagluklok ng isang presidente. Napakalayo. Tama. Ang Birch Tree Adult Boost sobrang layo mga kababayan. Di ba?
Yan yung palagi ko na sinasabi dito po mga kababay sa mga DDS. Sa inyo lahat dyan mga DDS. Palagi ko po sinasabi dito na kung hindi dahil kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi mananalo bilang Vice President si Sara. Kasi nga, nung bago maghalalan, may bagong survey na lumabas, pang-apat lang si Sara. Diba? Ginamit ang literal na manggagamit Duterte, hindi Marcos. Edi pahiya ka ngayon sa Alpanilo. Dada ka kasi ng dada eh. Mag-ano ka lang, mag alaga ng apo.